Noong una, pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. National threat naman kasi palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So palusot lang yun. So talagang yung mga ganyang bagay hindi pwedeng hindi maliit na bagay, hindi yung hindi mo na lang papansinin, hindi mo Pag hindi hahayaan. kabisado ang script, That's a threat lipat mo muna sa kasama mo. ng Kayo ang nahihilo talaga kung hindi nyo alam at kung paano nyo hahanapan para mapabagsak si BP Sara. Yun lang yun. Hilong-hilo na kayo eh. Testigo. Ano bang pinapatunayan ito? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at ino-authentic niya na ito yung video. O ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung ba mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense o hindi? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Mga nagbabagang balita ho ngayon, umaga. Grabe po talaga mga patutsada nila kay BP Sara, hindi ho talaga matanggal-tanggal. Iyak yarn? Ang dami ho nilang sinasabi dito sa nangyayaring impeachment trial. Hayaan nyo na lang The trial must go on. Bakit ang dami nyo nag-iiyakan? Ang sabi nila, hindi daw dapat itago yung pagtitreat. Naku, threat ba yun? May condition. Kapag ako ay nategay, meron na akong inutusan. Hindi nyo ba mag-gets? Pero bago natin simulan at rumekta sa ating talakayan, andyan na po yung join button. Pumindot ka at baka isa ka sa mga mahilig sumali sa ating mga talakayan. Ayan lang ho, pindot-pindot na at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. BP Sara, nagsalita na ho. Tigilan natin ang pamumulitika. Mula 2023 hanggang ngayon, pamumulitika pa rin ang banat nila kay BP Sara. Totoo nga naman. Talagang hindi nila tinantanan hanggat hindi nila napa-impeach. Pero nung dumating na ho ang trial, iyak pa rin sila ng iyak. Ang dami nilang pa-interview. Yung mga dating miyembro ng TWADCOM, nakasama na naman. At hindi lang dun meron pa ho. Nag-iiyak ngayon pero mamaya ipapasok natin yan. BP Sara, nagsalita na. Unang-una, pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Tama. Pangalawa, sa atin pa ring mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay. At sa ating mga kababayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan, at huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa. Ito yung sinabi ni BP Sara, tigilan na natin. Dahil alam nyo naman ang pinagagawa ng mga durobo. Tumatawag sila sa mga rally-rally na panagutin, ilabas ang accountability, transparency, ang daming mga grupo. NPA, naglalabasan naglalabasan sa kalsada. Tapos,
Oo, magsisigaw, transparency, transparency. Hindi nila maintindihan kung ano sinasabi nila. Sampal yun sa mga durobo. Ah, sinungaling kayo. Transparency, transparency. Tutumbok yung si Bibi Sara, kayo-kayo mga magnanakaw. Sipin nyo mabuti. Oo, nagsama sila ng mga nagrarally. Oo, sa EDSA, sa tapat ng Senado noong nakaraan. Oo, ang dami nila mga placard, grupo. Grupo-grupo mga ito, ha. Nagsisigaw ng transparency, panagutin. Ayun na pala, tinutumbok Duterte. Hindi yung magnanakaw. Kaya wag nyo na paandaran ng mga taong bayan. Wag nyo silang isasama. Bukod doon, ha. Wag nyo isasama ang taong bayan kasi ang taong bayan hindi ho nakikisimpatya sa mga magnanakaw. Si BP Sara, binibiran nyo. Sasabihin nyo, transparency, ilabas ang katotohanan. Pero yung amo nyo, yung pinapatroit nila na bangag, hindi nila masabi na ilabas ang katotohanan. Wala silang ganon. Kasi pasahod sila daw di umano. Kaya malakas ang ingay nila dito sa mga Duterte. Ngayon, sino na naman nag-iiyak na La Union? Na hindi mo alam mo, pag kayo babanat, make sure na may laman ho ang sinasabi nyo. Yan ang nga lang ang script nyo, hindi nyo pa makabisado. Konting script na lang ang sasabihin nyo. Kailangan mapaniwala nyo ang taong bayan. O kung hindi nyo mapaniwala ang taong bayan, manahimik na kayo, isipin nyo yung mga mabibig nyo. Dahil wala ho maniniwala sa inyo. Yung ganyan, it's a grave crime. Kahit anong threat pa yan, wala. Yung conditional threat naman kasi palusot lang yan ng mga nag-grave threats So palusot lang 'yon. So talagang yung mga ganyang bagay hindi pwedeng hindi maliit na bagay, yung hindi mo na lang papansinin, hindi mo pag hindi kabisado ang script, that's a threat. Lipat mo muna sa kasama mo. Hindi ho maganda pakinggan. Tingnan niyo, para kayo nangangapa sa dilim kung anong sasabihin niyo. Palusot yan. Tapos, hindi maganda yan. Alam niyo ho kung sino? Kaya ito naglalantad at nagsasalita. Isa ho siya sa kasama ng taga Maynila na nag-file ng kaso kay BP Sara. Isa ito. Kaso nga lang, kala naman nila lulusot yung article impeachment na pinay nila kay BP Sara. Nakakalungkot lang isipin, sa ganda-ganda ng La Union, nasisira. Bakit? Alam nyo na. Kaya sa mga taga La Union, kung ano man yung distrito nito, kayo na bahalang humusga. Malapit na muna ang 2028. Kakapirasong taon na lang. Iniintay ng taong bayan yung pagwawalis at pagbabasura ng mga durobo sa Pilipinas. To the highest official of the land. And first time po na nangyari, yung pangalawang pinakamataas na opisyal, titrine-threaten yung Pangulo. Saan banda? Sige nga, uulitin natin. Gusto niyo i-play natin yung sinabi ni Pipi Sara? Baka kasi umamang ito, hindi ho nakakaintindi ng kapag. Ibig sabihin, kapag muna siya ay nategay, saka doon kikilos yung wala naman sinabi doon na direct. Walang direct doon. At tignan nyo ho ang tanungan doon, Uulitin na naman natin. Ang tanungan doon, hindi dinirekta mismo sa Pangulo. Yun ay mga tanong ng mga reporter at mga vlogger. Wala hong ginawang sariling video si BP Sara na nirecord niya at in-upload niya. Wala hong ganun. Kaya masasabi mo na yun, yun ay wala hong sustansya. Kung gumugulong na ho ang trial, bakit kailangan niya ho pa magsalita ng mga ganyan? Diba? Ayaw na lang leave it to the experts. Hindi naman kayo abogado. Yan ang mahirap. Diba? Ayan na nga
ongoing, ang dami pa nilang sinasabi, ang dami pa nilang patutsada, unconditional daw, unconditional, conditional daw, conditional. Ano ba talaga? First time po na trinete ng Vice President ang buhay ng pamilya ng Pangulo at ng Pangulo at ng dating Speaker. So, Paulit-ulit, walang threaten. sabi ko nga, hindi ko talaga hindi ko mawari, hindi ko maisip. Sabi nga sa amin sa Ilocano, maululaw yung nahihilo na ako. Hindi ko alam kung paano nila hahanapan ng Kayo ang nahihilo talaga kung hindi nyo alam at kung paano nyo hahanapan para mapabagsak si VP Sara. Yun lang yun. Hilong-hilo na kayo eh. Kung paano pagdating sa 2028, yung kayo naman. Alam nyo kung ano yung pinanghugutan na depensa? Magaling mo yung depensa talaga eh. Alam nila kung bakit eh. Ito ho ang sinabi ng abogado. Pagkatapos ni Atty. CJ Narvasa, ito namang abogado ang dumipensa. Itong Oplan Romano, matindi ho ito. Pakinggan nyo. Justified response kung tawagin ng kampo ni VP Sara ang pagbabanta niya sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Pero make sure hindi ho nagbanta si VP Sara. Yun, for your information, hindi ho nagbanta ang Vice President. At lalong-lalo na wala sa vocabulary niya magbanta. Yun ho'y Q&A. Mga tanungan ba? Hindi lang nila magets dahil nga meron silang motibo. Ang motibo nila, i-splice ang video, kunin yung 2 minutes, sampahan ng kaso na grave threat, tapos ang kanilang mga trabaho. Yun ang motibo. Napatunayan din natin habang kayo'y nanonood sa hearing noong 3rd day. O ano nangyari? Hindi naman pala ang Pangulo, hindi yung asawa ng Pangulo, hindi din yung pisa ng Pangulo, at wala silang affidavit, at wala silang partisipasyon diyan sa nangyayaring kaso at kinaso, kundi ang lumalabas, itong mga tao behind at sino-sino mga witness, sila pala ang mga nagkaso. Bukod doon, napatunayan nyo naman na talagang totoo ang sinasabi doon sa trial. Na ano, Kuya Goods? Kita nyo. Diba? Kabilis malaman kung sino mga drobo. Mabilis. Dahil yung depensa ay napakagaling. Hindi lang ho yan. Ine-expect natin talagang titindi pa ng titindi ang bakbakan. Sa Lunes, abangan natin kung sino magiging witness na naman at lalabas. Ang mangyayari, si Atty. Lopez Zulaica ay pinasupena na. So, sa Lunes, siya ngayon ang i-cross-examine ng mga prosecution. Malalaman natin kung sino nagsisinungaling dyan dahil may nabanggit na pangalan dyan. Yari ka. Pero para sa House prosecutors, malaking palusot lamang ito. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. Ang sinasabi ng depensa na Oplan Romanov ang dahilan umano kung bakit nasabi ni VP Sara ang pagbabanta sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero katang-isip lang ito ng bise para sa prosekusyon. Tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family. Naniniwala ba kayo dito? Kita niyo yung pronouncement parang yung sustansya ang hinahanap natin. Ang dami nila, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pagkatapos ng trial, hindi lang doon nagtatapos, ang dami nila ho. Kung yung panahon ng TWADCOM, kung sino-sino ho yung nagpapa-interview, sila parang ganun din sila. Ayaw na lang nilang pabayaan yung investigasyon, yung hearing kung saan pupunta.
Kailangan pa nilang merong patutsada, merong sasabihin sa taong bayan, at yung taong bayan na dinadamay nila, ayaw naman silang pakinggan. Isipin niyo mabuti, kung ganito, ang mga mamumuno at namumuno sa kanilang mga distrito, wala akong patutunguhan. Bakit? Wala eh. Kampi dito, kampi doon, kampi dito, kampi doon. Puro sila-sila lang. Sila-sila lang nagkakampihan. Si BP Sara, taong bayan ang kakampi. Pero itong mga ito, kung sino yung mga congressman, mga senador na bulok, sila ho ang magkakampi. Kasama pa yung Pangulo dyan. Di umano, ay nababalita, di ba? Kita nyo na. Sabi ko sa inyo eh. Flood control ngayon, unti-unti na hong natatabunan. Talagang yan ang gusto nila. Ngayon, itong 26, babalik ko. Yung sesyon, ay babalik ko sa committee. Kailangan mapag-usapan yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi mainit ang usapan sa trial. Kaya nga, di ba, nung wala pang trial, talagang na banggit na yan. Pag ito nagsimula na, tuloy-tuloy na. Yung flood control, unti-unting matatabunan. Totoo nga naman, tignan nyo. Pero, may kulog, may super inday. Alam mo yung nare-recall ng taong bayan, bumabalik tanaw, ano nangyari sa flood control. Kaya pag umulan lang ng malakas, yung flood control ang pumapasok sa utak ng taong bayan. Di ba? Tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente? Giit pa ng Alam niyo, nagtataka ako sa inyo. Ang iingay niyo sa media, ang iingay niyo sa interview niyo, bakit hindi na lang kayo yung humarap doon at magtanong? Kasi parang kayo pa yung mas maraming alam kaysa doon sa mga abogado na hinire nyo. Kayo ho yung mga nagdemanda, pero nag-hire kayo ng mga private prosecutor. Doon ako nagtataka eh. Sila-sila yung mga nag-file ng impeachment, sila-sila yung mga nagkalap ng ebidensya, sila-sila yung mga nagtetestigo. Bakit hindi ho kayo yung mag-prosecute doon kay BP Sara? Total naman, ang dami yung alam dyan sa media, ang dami yung sinasabi, bakit hindi nyo doon sabihin sa trial? Hindi kayo papayagan, ano? Kasi bakit? Hindi ho kasi kayo abogado. Madakdak lang ho talaga siguro kayo, sabi ni Aling Ledesma. Gusto nyo lang siguro, ipamukha sa taong bayan na kayo ang tama. Si BP Sara ang mali, ang defense team ang mali. Ganon? Kita nyo, nilampaso na nga kayo. 1 day, 2nd day, 3rd day, nilampaso na nga kayo. Nagyabang-yabang pa rin kayo. Ang bungi, oh. Tigilan nyo kami, kaya itong trial na ito, naniniwala kami at naniniwala si Atty. Salpanielo na ang impeachment na ito ay walang mangyayari. Puro paninira lang ito. Diba? Yung paninira ang papasok dito para siraan ng husto si BP Sara. Ilabas ang mga katotohanan daw kuno. Ano ba ang katotohanan meron kayo? Ano bang ebidensya ang hawak-hawak nyo na talagang sisira kay BP Sara? Ito na nga yung pinakamatibay at pinakamalakas nyong article of impeachment kay BP Sara eh. Para nawawash out na. Bakit? Wala hong lakas, wala hong tibay na ebidensya, wala hong kapag-apag-asang ipanalo ng mga prosecution. Kita nyo naman kung paano kinain yung kanilang abogado ng buhay. Kinain ng buhay, wala hong palag. Hanggang sa parang alumpihit na kung paano niya dedepensan yung witness. Alamin natin dito kay Atty. Sal. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number 2, it's a waste of time watching
the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ano bang pinapatunayan ito? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at ino-authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung bang mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense or hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa, ng court, at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless witness. It doesn't prove anything. Yung bang mga pahayag ni VP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun eh. Buhay niyo yung punto, no? Ayal, kamusta naman po? Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Kailan ko nakakita ng isang paglilitis kung saan hinahayaan ng presiding judge o presiding officer ang hayaan ng isang abogado ng kabilang panig na mag-deliver ng speech at hindi magpresenta ng testigo at tanungin niya nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number 2, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ang pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni VP Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Hindi naman itinatanggi na nagsalita si VP Sara. Ang tanong lamang, yung bang mga pahayag ni VP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun eh. Kaya yung si Ontiveros kanina, I disagree with her in almost everything she says. But this time, may punto siya. Kaya ang tanong niya, simple lang eh. Hindi naman yun naprobahan na nagkontrata siya ng assassin. So ang tanong ko, ito ba, krimen ba ito? O maling asal lang ng Vice Presidente? Ang sagot niya, nag-deliver na siya ng kampanya laban niya. Ano bang klase? Ito namang presiding officer. Wala na itong ginawa, kundi overrule ang objection. Kung hindi naman, pinapayagan niya. Kaya nagkamali kayo ng kuha ng presiding officer. Sir, as a lawyer, what should be done? Kailangan bang ipagpatuloy itong impeachment trial o kailangan ihinto muna? At sa tingin ninyo, sa pakikinig po ko po sa inyo, ay kailangan bang palitan ang presiding officer? Unang-una, dapat talaga hindi nila pinalitan kasi constitutionally infirm yung pagpalit. Maliwanag ang saligang batas na ang Senate President ang presiding officer. Bakit ganyo? Ang Senado ang impeachment court. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O edi yung Senate President. Hindi nga pwede, Senator Salpaniero, dahil wala ho nga abutin. Walang alam sa batas. Bukod doon, hindi ho alam ang pagtatanong. Ang alam lang ho, mag-take note. yung Senate President, ang alam lang ho, mag-take note, magbigay at mag-assist. Nagtataka nga tayo, ang yabang-yabang kunin yung posisyon ng Senate President, pero hindi niya ho kayang panindigan itong magiging papel sana niya. Diba? Dapat nga ho, yung presiding judge, kung hindi kaya, ibato na lang sa iba. Kaso nga lang, andun pa rin. Oo. Ayaw bitawan ng pagka-Senate President, pero yung tawag dito, ayaw bitawan niya yung pagka-president niya, pero hindi niya kaya yung trabaho bilang presiding judge. Diba? Isipin niyo mabuti. Sino ngayon ang pinaniniwalaan? Parang estatwa na lang siya doon. Para sa teddy bear na malaki. Magsasalita lang siya. Magtatanong lang siya. Kung halimbawa gusto lang niya. Di ba? Nakanambugi ka, Rudy. Pag ganito makikita mo, sa mga namumuno at nangunungkulan sa gobyerno, alam mo yung mga puro interview lang ang gusto, magaling lang sa interview, pero sa actual na gawa, sa kanilang mga pinanumpuan tungkulin, wala ho kakayahan. Nadala lang ho,
Nadala lang ho ni BP Sara. Oh, di ba? Inendorso yan ni BP Sara kaya nanalo yan. Ngayon, asahan mo. Re-electionist yan si Win. Iyak tawa ka, tingnan mo sa 2020. Iyak tawa ka talaga. Wala na hong boboto sa iyo dahil sa ginawa mo. Necessarily, ang presiding officer ng impeachment court, di dapat yung Senate President. Kaya nga nakalagay sa batasyon ang Senado, ang impeachment court. Ngayon, sinasabi nila, wala naman sinasabi doon na yung Senate President ang magiging presiding officer ng impeachment court. Ang sinasabi lang doon, na pag ang presidente ang nililitis, ang Chief Justice, hindi ko maintindihan. Napakasimple lang ho, sintido common lang. Kaya nga sinabi yon, kasi yon ang exception to the rule. The general rule is, since that is an impeachment court, and the Senate is the impeachment court, and the Senate President is the presiding officer of the Senate, not necessarily siya rin ang presiding officer ng impeachment court. Madali sabi, as a general rule, lahat na impeachment ng impeachable officer sa BC ay sa Senate President. Siya ang exception lang doon kung presidente. Yan maliwanag sa maliwanag Hindi ito nagbibiro. Isang magaling tanyag na abogado. Ito si Atty. Sal Panielo. Dapat kung sino yung Senate President, siya din ang presiding judge. Kaya yun lagi yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano noong bago magsimula itong cross-examination, bago magsimula yung paglalatag at yung opening statement ng mga abogado ng defense at prosecution. Ang sabi niya, bago tayo magsimula, kailangan magbotohan tayo kung sino ang magiging presiding judge. Either Senate President, kasi meron silang binago Nagluklok sila ng presiding judge which is dapat Senate President ang gaganap. Ngayon, naging palamuti tuloy si Win. Nabali na naman ng rules. Pero, in fairness, pabor yun kay Mr. Queso. Bakit ka mo? Siyempre. Pag siya ay nagsalita na, hindi pwede yan. Overrule, objection, sustain. Siyempre, siya ngayon ang paniniwalaan. Siya ang bida ron Siya ngayon ang makakapagpigil kung ano man yung gustong sabihin ng defense o yung mga prosecution, kaya niya huyan patigilin. Pwede nga siyang pumanig kung saan. Diba? Pwede niya ipahiya yung ganito, pwede niya ipahiya yung ganito. Diba? Kaya siya ang bida, yung isa, wala. Senate President, para saan? Wala. Mapunta tayo dito. Kaya nila pinakulong si Senador Marcoleta. Alam na natin kung bakit. Abogado si Senador Marcoleta, tama? Hindi niya palulusutin itong mga nangyayaring mali dito sa ginagawang trial. At ngayon, kinasuhan na naman. Diba? At masaklap pa doon, pati yung mga campaign donor, nadamay ho. Baka hindi lang ho doon nagtatapos sa 2 donor. Baka meron pang lumutang ng mga pangalan. Ngayon, ang problema sa iyo, Mr. Georgie, wala naman palang kaso sa iyo. Pinalaki pa. Bakit? Di ba aminado na siya, itong si Mr. Georgie, na hindi ho sakop ng violation ni Senador Marcoleta ang pagtanggap ng donation. Kasi hindi pa panahon ng mga eleksyon noon. Bakit ba yung ombudsman nagkukumahog na ipinakulong si Senador Marcoleta? Ang sagot diyan mamaya-maya. Alamin natin dito. Hindi po kami maaapektuhan doon sa mga ibang kaso mula sa ibang opisina. Buhay pa rin ang reklamo laban sa campaign donors ni Senator Rodante Marcoleta na isinampa sa Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng hindi na ideklarang kontribusyon sa senatorial campaign nito noong 2025 elections. Ito ay sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristitel Biray na umano'y nagbigay ng aabot sa 75 million pesos sa mambabatas. Sa isang panayam, inamin ni Marcoleta ang pagtanggap ng pera na galing anya sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa COMELEC, may sapina ng ipinadala sa mga ito para sagutin ang reklamo sa kanila.
Nag-issue na po kami ng subpoena doon na alam ko bigyan sila ng extension. Nagugat ang reklamo sa hindi pagdedeklara sa COMELEC ng ibinigay nilang donasyon. Dagdag pa ni Chairman George Erwin Garcia, hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon sa iba pang kaso na nakahain sa mga ito tulad sa Sandigan Bayan na isinampa ng Ombudsman. Kita nyo, pinalaki lang nila. Tapos na ho, 2025. Pag hindi pagdideklara ng SALN ni Senador Marcoleta, hindi ho nangangahulugan na tinatago niya. Hindi naman ho sa kanyang pera yan. Paano idideklara? Donasyon nga. Oo, paandar nila. Mali daw yun. Wala daw dapat. Hindi daw pwede yun. Plunder daw ang kaso doon. Nakdantipaklong naman Karudi. Mali daw ho ang mag-donate. Kawawa naman ho yung mga nagdo-donate sa simbahan ng milyon-milyon. Kawawa naman ho yung mga nagdo-donate sa mga sa mga ospital ng milyon-milyon. Pwede ho ba makasuhan pa sila? Utak ng Pilipinas, no? Balimbali ho ang batas sa Pilipinas. Dapat matuwa pa nga eh. Dahil may mga nagmamagandang loob. Sa kagustuhang manalo si Senador Marcoleta, may magandang loob ho na nagbigay, nag-donate. Kaso nga lang, ano nangyari? Ginawang po na istorya. Kawawa ho ang Pilipinas. Diba? Ngayon, panahon nyo yan. Sarap ng panahon nyo, no? Paldo. Pag panahon na ho ni Inday Sara. Kung sa mga ibang opisina, meron po sila na ginagawang investigasyon o may kasong kinakaharap. Hindi po kami affected doon dahil ang kay COMELEC, ang kay Ombudsman. Una nang pinawalang bisa ng COMELEC ang bukod na reklamo kay Senator Marcoleta kaugnay ng pagtanggap ng donasyon sapagkat sa ilalim ng bagong batas ay hindi na ito criminal offense. Di ba? Bakit nyo pa iimbestigahan yung mga donor? Tapos na ho yung issue na yan eh. Di ba? Tapos na ho. Pinawalang bisa nyo na yung reklamo. Ngayon, dinagdagan ng kwento ng Ombudsman. Kinasuhan na si Senator Marcoleta. Hindi lang kinasuhan, pinakulong. Ngayon, eto na naman. Bibabalik na naman nila sa donor. Kawawa ho, donor. Alam, sabi ko sa inyo, mga donor, wag ho kayo magdo-donate na. Lalong-lalo na. Sa susunod na eleksyon, makukulong ho kayo. Pero pag sa kanila, kakampi nila, pwede. Pwede. Oo, di ba nga nababalita? Siniwalat din ni former Congressman Mike, di ba? Yung yung Pangulo meron nag-donate na campaign fund at yung mga nag-donate nakapwesto pa. May posisyon pa. Pag sa kalaban, bawal, may kaso. Pag sa grupo nila, kampi nila, pwede. Malaya, walang problema. Ayos yan. May posisyon ka pa. So ngayon, balik tayo. Bakit ba gusto nila na nakakulong si Senador Marcoleta at wala dito sa trial? Hindi ho sila uusad kay Senador Marcoleta. Abogado, trial lawyer, magaling, hinahangaan, magaling mag-cross-examine. Dahil pag ito nag-cross-examine dito sa prosecution, sa witness nila, lalong-lalo na sa Monday, ang lalabas ay mga, alam mo yan, ang inaasahan natin niya si Trilling, yun yung exciting Gusto kong malaman, kung ano yung isasagot niya doon sa abogado ng defense ni si Attorney Sison. Yun ang gusto kong malaman. Pag si Attorney Sison nag-cross-examine dito sa mga ulupong na ito, sigurado tapos ang kwento. Dito alamin natin. Hindi nila gusto si Marcoleta being in the Senate floor asking the right questions when you talk about the impeachment trial. And of course, when you talk about voting. Kasi at the end of the day, itong impeachment trial that started yesterday already, darating tayo sa point how long it will take or how short it will take the whole proceedings of the impeachment trial against the Vice President. It will come to a point na magbubutuhan. At napaka-synchronize naman ng pagkaka-aresto. First day of trial ni Vice President, then
before the trial started at 2 p.m., nasa kulungan na or nasa custody na ng PNP si Senator Marcoleta. Kumbaga, hindi naman siguro tayo mga mangmang na hindi natin naiintindihan ang politika ng Pilipinas at anong ginagawa ng current administration, especially when you talk about the political opposition and the Duterte side, and even those who are political opponents and political critique per se of the current administration of Marcos Jr. So, kumbaga, obvious yan. All of these are all politics. All of these are all about political persecution. Tumpak mo, ma'am. Tumpak mo. Lahat ng mga nangyayari ngayon, politika. Ginawa nila ng kwento si BP Sara, alyado ni BP Sara, at yung mga sumusuporta kay BP Sara. Simulan natin ang kwento. Sino-sino na ang pinakulong? Halos lahat, alyado ni BP Sara. Si Braganza, si Kiko, meron na namang kaso. Senador Marcoleta, bago mag-trial, nakakulong. Yung mga donor, nakakulong. Yung mga senador, ilan na ho ang senador? Na nakakulong. Ngayon, may balita pa. Naku, baka mamaya isusunod na yung kailangan bumoto. Pero hindi ho nila kayang makakuha ng 16 boto kahit maubos ang senador dyan. 16 ho ang kailangan. Kahit ho matanggal sa pwesto yung mga senador dyan at hindi ho magsiatin at yung iba ay pakulong, walang 16 na makukuha. Yan ang katotohanan. Ano ba sabi? 16 ho. 74 ang kailangan bago makonvict si BP Sara. Tapos ang kwento. Okay na tayo doon. Pero siyempre bago tayo magtapos, ako ho ay hihingi ho ng pasuyo. Ano ba yung pasuyo? Makikusuyo i-lecture nyo yung video natin at siyempre itong si Mang Banat, i-subscribe nyo ho. Magaling ho ito eh. Ito ho yung kanyang channel. Pakisuyo na lang ho. Pasadahan nyo. Yan si Mang Banat yan. Mang Banat yan tulungan natin ito ha. Maabot ang kanyang subs at kanyang maganda-gandang channel. So ito na tayo, simulan na tayo ha. Shoutout sa iyo Ma'am Negris. J. Morales ng Montalban, Rizal, Sync TV. Shoutout po sa iyo ha. Lengal Sik, Lenny Galyasik. Shoutout po sa Itzar Win. Reynel Delopre. Shoutout po sa iyo Marisa Bancud. Emmy H4I. Shoutout po sa iyo Robina Masula, shoutout po sa iyo. Jaime Antran, Robin Masula muli. Marianito Ronquillo, shoutout po sa inyo. Toto Pobre, like 20, yan si Ma'am Like, no? Gina Briol, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, shoutout po. Melanie Calpito, Josim Change, I'm not perfect. Shout out po sa iyo ha. Marilu Mopas, Ami Dolino, John Ann Dalagon, Lilia Manlupig, shout out po sa inyo ha. Martes Bomba Biasco, Reynaldo Dosolon, Cecilia Den, Hart Lee. Jamie Laanit, shoutout po sa inyo ha. Hani Balsaragosa, Winnie Cudera, si Ma'am Winnie, shoutout po sa iyo Ma'am Winnie. Ma'am Nanette Labiton, Nestor Villamor, shoutout po sa inyo. Roger Ibanez, Alma Musico, Romeo Overian, Ray Violante, shoutout po sa inyo ha. Ernesto Pacoma, Aiko Zelda, Herald Vallado, Reynaldo Olivar, Ricardo Doyable, Gemini Benisto, Augusto, shoutout po sa inyo muli ha. Mark Anthony Bercasio, Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog, Arsenio Uy, shoutout po sa inyo, Jose Caday,
Julius Mayuga, Nestor Villanuel Jr., shoutout po sa inyo. Coloco, Jeff 3195, Jeff Santagasip, Yan Capasio 815, shoutout po sa inyo. Delins More, Jezebel Relatado, Nita Franco, Fernando Lopez, Edwin Ling, shoutout po sa inyo. Gogo Probe TV, Alfredo Ramos, Dennis Sunga, Alex Gusi, Henry Laglario, shoutout po sa inyo. Roger Segundo, Vin Agustin, Marivic Sato, Danilo Buban, Moises Defensor, Mamsel Nagal, shoutout po sa iyo ha. Oo, Josie Galit, Rolando Dilanglen, oo, Gina Bamungsuk, Olio Mos, Rolando Bunyi, Henry Laglario, shoutout po sa inyo ha. Wilfredo Henry Laglario ulit, Antonio Miranda, Nancy Perez, Amalio Regroso, Felix Bert Baldon Jr., Jaime Humamoy, Albert Monera, Jack Reyes, si Mama Senegal ulit, Sel Nagal, Juanito Ong. Ayan, shoutout po sa inyo ha. At kung kayo ay umabot sa shoutout segment natin, ako ho ay maglalambing, makikisuyo, like and share ang video. Hanggang sa muli, bye-bye!